At welcome sa unang kabanata ng Aklat sa Panimulang Pagbabasa. Okay, game, sunod! Game, sunod! Dito sa Aklat ng Panimulang Pagbabasa, wala tayong ibang gagawin kundi magbabasa tayo ng mga komento na iniwan ng mga viewers sa ating mga YouTube videos. Actually, naisip ko to bago pa natin umpisahan tong YouTube na to. Sabi ko sa ika-58 content or video na may upload ko, 50 upload, dami na nun. Mga kolekta tayo nun, mga komento na sasagutin natin. Nagbilang ako kanina, naka 61 na tayo. Anyway, di baling sobra, wag lang kulang. Kaya hindi na para patagalin pa, pumili ako ng 20 komento na susubukan nating sagutin. Ngayong araw, sabi ni Jose Carlos Molete 6109, how to be famous, bayarin. Putangin na, isa pa. How to be famous, bayarin ka pala sa political vlog gaya ni Nico. Medyo sinisira mo rin karir mo. Ako, bayaran? Lahat tayo bayaran. Diba? May mga ginagawa tayong bagay kapalit ng pera para mag-survive. Diba? Hindi to charity. Diba? Hindi man kami tumanggap sa online casino or sa politics. Ginagawa namin to kapalit ng pera sa pamamagitan ng in-stream ads. May mga ginagawa kami kapalit ng pera. Sa madaling sabi, binabayaran kami para gawin tong ganyan, mag-upload ng ganito, mag-upload ng ganyan. Same thing sa'yo. Nagtatrabaho ka ngayon? Jose Carlos Molete 6109, nagtatrabaho ka ngayon? May sahod ka. Alam nga nagtatrabaho ka, tapos appear lang yan. Di ba? Di bayaran ka din. Lahat tayo bayaran. Unless charity ang ginagawa mo. Nagtatrabaho ka, tapos volunteer ka, walang bayad. Yon. Pero kung employed ka, or kung ano man yung ginagawa mo na nagre-render ka ng serbisyo, or kung ano man kapalit ng pera, lahat tayo ay bayaran. May kanya-kanya lang tayong ways kung paano tayo binabayaran, sa anong paraan. Ay? At ako na nagsasabi sa'yo, dito sa internet, katarantaduan yung pinagsasabi ng mga idol mo na ginagawa nila to kasi passion nilang mag-video-video. Lahat to ginagawa kasi once upon a time, may nakita kaming big time na vlogger na nabago yung buhay niya dahil sa pagbablog. Kaya ginagawa namin to sa pamamag-asa na baka mabago yung buhay namin. Daily upload, scripted pranks, triggering and controversial statements, at kung ano-ano pa for the engagement, for the sake of in-stream ads. Alright? Lahat tayo bayaran. Okay, game, sunod. Sabi ni taga Bukana ako, 684. Walang kwentang anak. Magsama kayo ni Carlos Yulo. Grabe naman sa walang kwentang anak. Ito yung sa kung nabanggit niyo, kung napanood niyo yung sa content ni MG na nabanggit niya doon na inisplok niya doon na ako bilang isang influencer, million followers, content creator dito sa internet, may pamilya ako na hindi ko inaabutan. Diba? Pero hindi ko naman hinahayaang mamatay sila sa gutom. Nakakain sila 3 times a day, 3 times a day, okay na yun. Same thing sa akin, nakakain ako 3 times a day, okay na rin yun. Diba? Kasi lahat ng kung anong pumapasok sa akin ngayon, pinapaikot hanggang sa maging malaki na siya. Diba? Kasi madaling mag-abot. Kunyari, sumahod ako. Like for example, sahod ako mga 80 mil sa buwan dito sa ginagawa na to. Madaling mag-distribute nun eh. Madali, sobrang liit lang nun. 100,000, 80 mil, distribute mo yun sa pamilya mo, ubos yun ng isang araw. Di ba? Tapos mahindian mo lang sila ng isang beses, kupal ka na ulit. Di ba? Di maging kupal ka na ng 2 to 3 years, tiisin mo na lang, nakupal ka. Tapos rat-rat ka, focus ka sa personal growth mo. Kasi ang puhunan mo sa pagpapayaman para sa mas broad na comfort sa buhay, kundi sarili mo. Di ba? 2 to 3 years, focus ka sa sarili mo, personal growth, para mas maka bullseye ka pa ng mas
malupit, mas big time so that hindi ka na makakapag-abot lang. Di ba? Magiging impactful ka na sa buhay ng bawat kapamilya mo. Di ba? Hindi ka lang basta nakapag-abot. Di ba? Kasi, pero wala namang masama doon. Napili ka lang. Pwede kang, kung may pera ngayon, bilang anak, pera ka. Distribute. 1.5 kay mama, 1.5 kay papa. Sagot ko ilaw, sagot ko tubig. 1K kay ganto, 1K kay ubos yung sahod mo, di ba? Tapos humindi ka lang ng isang beses, kupal ka na. Eh kung tiisin mo, kupal ka na talaga. 2 to 3 years, kupal ka sa paningin nila. Tapos focus ka sa sarili mo. Sa 2 to 3 years, consistent na may ginagawa ka para sa kung anumang craft yung napili mo, kung anumang path yung nagawa mo, kalokohan hindi ka milyonaryo. Di ba? O hindi lang tago 1.5 yung maaabot mo sa mama at papa mo. Susi ng sasakyan, titulo ng bahay, di ba? Trip to Japan, di ba? Boracay, Siargao on Mondays. Di ba? Depende sa yan kung anong gusto mo. Anyway, kung anong pipiliin mo, depende pa rin sa yan. Di ba? Di ba? Ganun lang yan eh. Okay, game sunod. Sabi ni Buzzkill 9992, wag lang maging sikat sa kabobohan at katangahan na gaya mo. Napakahina ng utak mo. Kahihiyan ka sa pamilya mo. Actually, matagal lang akong kahihiyan sa pamilya ko. Kasi nga, etong ganda yung pagiging full-time ogag. Walang sino mang pamilya na traditional pamilya ang okay sa ganito. Imagine, pinag-aral ka nilang 4 years, tapos makikita ka nila pa-ogag-ogag ka sa internet. Di ba? Anyway, kung para sa'yo katangahan tong pinaggagawa ko, interpretasyon mo yan, siyempre. Hindi na para i-explain ko sa'yo kung ano man yung sistema nitong pinaggagawa ko. You do you, let me do me. Ang gano'n? Mind your own. Lahat tayo negosyante. Di ba? Anong business mo? Mind your own. Di ba? Kung katangahan sa'yo itong napili kong path na maging full-time vlogger sa internet, so be it. So be it. Hindi natin mapiplease lahat. Alright? Hindi natin mapiplease lahat. Ang kailangan lang natin i-please sa araw-araw sarili natin. Ang kailangan lang natin panisin at higitan sa araw-araw yung kahapong version ng sarili natin. Di ba? Ganun lang. Di ba? Okay, game. Sunod! Sabi ni Dubisdum 2025, bumababa na views mo, boya. Tanggap na ulit. I assume we can assume yung sinasabi niya, tanggap na ulit. Ito yung online sugal. Diba? Ito real talk. Real talk para may idea kayo. Kaya bugso yung pagla-livestream ng sugal 2023, 2024, humina ho yung pasahod sa Facebook. As in, kung bibigyan ko kayo ng paano i-describe paano humina, yung tipong sumasahod ka ng mga 300k per month, biglang sumasahod ka na lang ng mga 10,000 per month. Ganon! Nataranta lahat. Paano isusustain yung na-build na lifestyle? To the rescue ngayon si online sugal. Ano? Stream ka. Eto link. Eto TF pang. Eto may komisyon ka pa. Diba? Ngayon, ako, ginagawa ko ng ginagawa yon for the past 2 years, ginawa ko yan. Tinigil ko lang. Personal preference na lang din. Diba? Nag-check ako. Nung nag-check ako, kahit wala pala yung TF ko mula sa online sugal, hindi naman pala mahahatak yung sasakyan ko, yung motor ko, makakakain naman pala ako 3 times a day. Sa madaling sabi, ibon nga hindi ginugutom ng Diyos, ako pa, na ogag na tao. Diba? Nag-check ako okay naman pala. So, tinigil ko, tsaka may mga nakikita ako, putya, bata. Scatter na! Doon niya ako napanood. Diba? Napanood niya ako dahil nakita niya siguro kung kuya niya, papa niya, pinapanood ako. Ayoko nung ganong image na okay sa akin yung yung nakagawian natin na, uy, yan yung galit sa babae, yan yung sigaw ng sigaw, ganito, ganyan, pak. Puwera lang dun sa ganon.
Scatter na! Hindi kaya ng ano ko yun. Ayoko nung ganong image ba? Diba? Nag-explain na, okay, game! Sunod, anyway, hindi na ako tatanggap uli nun. Hindi na ulit ako tatanggap nun. Ngayon kung yung mga... Kaya ito kasi based on experience to, bilang isang nagpo-promote ng sugal, yung mga nakikita nyo sa... Dami, natatawa ako, ang daming cloud chaser sa Facebook ng mga kesyo tinanggihan nila yung ganitong offer, kesyo tinanggihan nila ganitong offer. Ang screenshot nila yung email na ganito, yung chat na ganito, puro ahente ho yun. Yung ganong format ng email, hindi mo magbabayad ng malaki yun. Ahente lang ho ng ahente ng ahente ng ahente lang ho yun. Kaming mga nakarekta mismo dun sa owner. Kasi pag owner mismo yan, hindi kayo email niyan, kukontakin ka niyan, from tao to tao to tao, tapos isiset ka ng meeting niyan sa steak, may wine, talagang big time. Babayaran ka nila ng kalahating milyon, 1 milyon, tapos i-email ka lang, wrong Graham pa. Di ba? Yung daan natatawa mga cloud chaser, kadalasan ko hindi babae, gay eh. Tinanggihan daw nila yung gantong email, Hindi yan yun. Mali ka, mali! Anyway, yung the fact na ayaw nyo at tinanggihan nyo, alright na yun. Di ba sa akin? Offer sa akin yan ngayon. TF. Per month. Per month 4 na milyon. 4 na milyon tsaka kung anong sasakyan gusto ko. Wow! Pero hindi na para pa. Anyway, no judgment sa mga tropa ko dyan na nagpo-promote pa rin ng sugal up to this day. I respect the hustle. Diba? I respect the hustle. Ever since. Right? Okay, game sunod. Sabi ni Ace Richo Hermoso, ang tamang term, nakakahiyang tamarin. Alam naming video equals money. Ikaw naman, talaga naman. Kagaya nga sabi ko kanina, lahat tayo bayaran. Kami mga content creator, hindi naman kami magde-daily kung hindi namin tinatawag na someday magbo-boom to at magiging convertible into money via in-stream ads. Diba ganun talaga eh. Parang ikaw, pag nagtatrabaho ka, gawin mo to, eto bayad. Ganun nag-work yung mundo eh. Diba kaya para pumukul, ay tayo, bayaran ka. As if ikaw hindi. Diba? Pwera na nga lang kung ever since sa buhay mo, isa kang volunteer. Kaya sa mga volunteer, puta, lintik yung ko eh. Respeto ko eh. Kumbaga parang kinalimutan nila yung sariling ambisyon, sariling interes. Nagbo-volunteer sila. Kaya sa mga volunteer, saludo. Pero kung, bayaran ka ha? Tapos ikaw bayaran ka din, parang ang ogag naman nun, di ba? Di ba? Anyway, okay game. Sunod! Sabi ni Ziki Avelio 7265, sumikap, boss. Palubog na karir mo. Palubog na, boss? Grabe naman yun. Puta, di pa nga umaangat eh. Di pa nga tumatagos. Pero anyway, alam nyo naman, part din kasi talaga siya. Part siya ng journey. Yung madadapa ka ulit. Kasi nga pag nadapa ka, tas kagustuhan mo mag-proceed ulit, mula sa pagkakadapa, wala ka namang ibang gagawing action kundi tumayo. Mula, pag napunta ka sa baba, wala kang ibang pupuntahan kung hindi pataas. Alright? Tuloy natin. Okay, game. Sunod. Sabi ni Mick Hamad _127. Ha. Basura. Nonsense. Basura na, nonsense pa. Sorry. Okay, game. Sunod. Sabi ni Charles Tito X60, Buladas, idol mo nga si Bugoy, dapat 2 babae mo o higit pa. Totoo naman, 2 joints mindset, 2 joints music, isa yan sa mga factor kung bakit tayo gumagana ng ganito. Diba? May mga games sila na in-embodied natin sa system natin, kaya tayo ganito. Pagdating naman dun sa
What a life. Madaming wipe. Ito, observation ko. Na-meet ko na kasi sila eh. Nag-guest ako dyan sa Two Joints Life and Style podcast. Hindi lang in-upload yung episode ko. Hindi in-upload. Hindi ko rin alam. Bakit tinatago lang nila? Comment kayo. Asan yung kaya to? Lap trip yun. Sobrang ang saya-saya nung episode na yung, promise. Based sa observation ko sa kanila, na kung bakit marami yung babae ni Bugoy. Ito lang, observation ko lang. Hindi ko alam kung ito talaga yung dahilan. Based on my observation lang. Diba? Inobserban ko yung mga babae niya. Okay naman. Diba ngayon, nakita ko doon sa mga babae niya. Each babae, meron siyang forte. Magaling sa ganito si ganyan. Magaling si ganito sa ganyan. Magaling si ganito sa ganyan. Diba? Kaya madami. Yung above ko. Nasa kanya ng lahat. Diba? Kaya ba't magdadagdag pa? Diba? Saka personal na preference lang din. Wala lang, para sa akin lang, isa lang ang isang pares ng betlog ay para lang sa isang pares ng suso. Diba? Yun lang. Okay, game sunod. Tuloy natin. Sabi ni One Bashman 2808. Ang kulit ng pangalan eh. One Bashman 2808. Pakitang tao, pero boses kriminal. Mukha din, syempre. Anyway, ganun talaga. Pag isang alitin mong classes na pangit, mapagbibintangan na masamang loob. Matagal ko nang tanggap yan ever since. Naka-experience nga ako dati. Sumakay ako ng jeep. Ano bang get-up ko nun? Basta naka-black shirt. Basta mukhang hudas talaga eh. Tapos yung Carabao skin ko nun, hindi naman Carabao skin, ang dami kong tattoo nun. Tapos parang healing pa lang, nasa healing process. Nagkakaliskis. Tapos pagsakay ko ng jeep, yung mga babae, nagtago ng cellphone. Nung nagbayad ako, ayaw abot yung bayad ko. Doon ako na Tapos isa pa, yung sa di pa ako vlogger. Call center agent. Pag pumupunta ako sa dep store, walang nag-a-assist sa akin kahit may pambili ko. Kasi ako sa flipper eh. Ito pa isa. Ito pinaka-solid to, promise. Pumasok akong Starbucks. Di pa ako vlogger, pumasok akong Starbucks. Nakachinelas ako nun. Pasok ako. Alam sabi ng guard? Boss, bawal ba maghugas ng paa sa CR? Boss, bibili akong kape, boss eh. Walang iya. Di ba? Parang, kita niya pa lang ako sa malayo. Sir, bawal maghugas ng paa sa CR. Anyway, ganun talaga. Appearance is a must talaga. So, tayo, ang ginagawa natin, pangit tayo na maangas, may aura, may tindig. Diba? Kaya tayo may mga merch na ganyan. Tignan mo yung cup, tignan mo yung shirt. Diba? Ginawa na natin siyang branding so that hindi na siya pwedeng gawing panglait sa kagaya natin mga pangit. Kasi we proudly represent. Ayan pangit to. Diba? Paano pang maipanglalait sa'yo yan kung we proudly represent? Alright? Tuloy natin. Okay, game sunod. Sabi ni Jason Buhay 8977, pag nabigyan ako ng pagkakataon, sana masapak kita. Alam mo Jason Buhay na 8977, kunyari, nagkataon talaga nasapak mo o hindi, alam mo, ito real talk, hindi ako gaganti. Pero pag nadakma kita, hindi pa rin ako gaganti. Di ba? Dadaanin kita sa legal, ubusin kita. True legal, pero hindi kita sasaktan. Sinaktan mo ako? Assault. Diba? Dadaanin kita sa legal process. Diba? Kasi, kunyari, sinapak mo ako, sinapok kita, suntuan tayo. Nalagay tayo sa peligro parehas. Ito, yung buhay ko sayang eh. Ang dami kong mission, ikaw. Diba? Yun lang ang mission mo sa araw-araw gumigising ka na sana masapak ko si Ato. Yun lang. Diba? So, hindi na kita para patulang pa kasi hindi tayo magkamatch ng buhay. Lugi ako. Ngayon sabihin mo, sa mukha mong yan, lugi ka pa. It's not about the mukha. It is the buhay. Di ba mas mataas yung value ko? Mas pinapataas ko yung value ko para makipaggera sa'yo? Di na, uy. Kaya sa mga nakakapanood dyan na gusto nila akong masapok, so be it. Nakikita mo, di ko tinatago yung plate number ko. Makikita nyo ako sa kalsada, pakalat-kalat. Go!
Di ba kasi bilisan nyo tumakbo. Kasi pag nadakma ko kayo, dadakmain ko lang kayo tapos dadali ko kayo sa barangay. Legal process type shit. Legal process, due process, sagad. Di ba? Kaya sa mga kalugar ko dyan na mainit sa akin, at dito sa lugar ko pa mismo, ang daming kalugar ko na mainit sa akin dito eh. Go! Go lang. Di ba? So, bilisan yung tumakbo. Di ba? O kaya, ang dami dyan, ang dami ko lang dito sa kalugar ko, ang dami sinasabi tungkol sa akin. Pag naaktuhan ko kayo, walang kalugar-kalugar, di ba? Legal process tayo. Laki dyan. Okay, game sunod. Sabi ni Hey, It's Me Bitch. Malamang pera lang habol sa'yo. Pangit mo na yan. Kung wala kang pera, di papatulan yan. Pangit pag may pera, pogi. No. Pag ang pangit may pera, malupit siya, ibig sabihin. Diba? Kaming mga lite mong classes na pangit, hindi kami nagpapapera, hindi namin tinataas yung value namin as an individual para magmukha kaming pogi, para i-label kami as pogi na. No. Classes na pangit na may tindig. Di ba ngayon, kung sinasabi mo naman na kaya ako pinatulan ng iabag ko kasi may pera ako. Di ba? So, alam mo na pala yung sauce. Di ba kasi ako, sure ako yung mga ganitong comment, ganito kahaba. Ang mga dilema ng mga ganitong tulongis na lalaki, yung hindi sila makapulot ng babae. Ngayon, alam mo na pala, na pag pangit ka, di ka gwapo, kailangan mo ng resources, kailangan mo ng aura, kailangan mo ng tindig, tikas para magkaroon ka ng babae, para patulang ka ng above na gusto mo. Alam mo na pala yung source, alam mo na pala yung sauce. Hindi mo pa timplahin, hindi mo pa umpisahan. Diba? Wala akong masasabi dun sa sinabi mo, yun lang. Alam mo na pala eh. Eh di gawin mo na. Ayaw mo nun? May mga natututunan, may mga nakuha ang ideya sa akin. Diba? Okay, game sunod. Sabi ni Juan Bashman ulit, si Juan Bashman ulit. Tinamaan na ng topak to sa mga karanasan niya sa buhay. Halata eh. Ganun talaga man. Di ba? Pag nakakita ka ng lalaki na nag-step up sa buhay, pag nakakita ka ng lalaki na finally nag-take full accountability na siya, take full control, take full responsibility sa mga nangyayari sa buhay niya. Yes sir, based yun sa mga naranasan niya na sa buhay. After niyang ma-realize yung maraming bagay, finally mag-step up na siya. Kung topak to sa... Legit topak to. Topak, weirdo. Diba kasi, bigla akong nag-aim ng very unusual life eh. Diba kasi kung hindi ako nag-aim ng very unusual life, normal ka, normal. Okay, normal. Doing good, normal naman siya. Eh kaso nga, once nag-ambition ka ng mas higher pa, ambisyoso ka na, weirdo ka na, may topak ka na, so be it. Di ba sabi ko nga, kailangan mong mabaliw dun sa ambisyon mo. Kung nag-aim ka ng very unusual life, big time, ma-impluwensya, may impact sa mundo. Di ba? Very unusual life, be very unusual person. Di ba? Gusto mo ng very unusual life, be very unusual person. Gusto mo ng kakaibang buhay, hindi normal, maging kakaibang tao ka rin. Simple as that. Ganun lang siya kasimple. Diba? Okay, game sunod. Sabi ni Bungo Junior 02, wag mo kami tulad sa'yo, ikaw lang may sayad. Ganun talaga man. Diba? Ito yung mga kadalasan na minsan ikaw bilang isang tao, malupit ka naman, may ideas ka na pumapasok sa utak mo. Pero para lang hindi ka magmukhang may sayad, diba? Ayaw mo maging kakaiba, mas pipiliin mo na lang makibagay sa kung anong nakasanayan. Kaya yung very kakaiba mong ideya sana, nababago sana ng buhay mo at magbibigay ng marangyang buhay sa pamilya mo, hindi mo na siya ma-execute kasi nga nahihiya ka. Ayaw mong magmukhang may sayad sa mata ng iba. Diba? Pero tignan mo, halos lahat mukhang tanga sa umpisa. Ganun talaga eh. Sa umpisa mukha kang tanga, tatawanan ka nila, tapos pag natagos mo na, paturo, paano yan, sana all. Sinwerte lang naman yan eh. Diba? Like for example sa vlogging. Diba nung una pag vlogger ka, zero followers, inumpisa mo to, parang tanga oh. Trying hard oh.
Tapos pag tumagos ka na, congratulations, ang lupit mo. Ganun lang yun eh. Mukha talagang tanga sa umpisa, nakakaya talaga, mukha talagang may sayad. Diba? Kailangan mo lang siyang igo ng igo. Diba? Kailangan may sayad ka talaga. Kailangan may sayad ka talaga. Baliw na baliw ka dun sa gusto mong gawin. Diba? Okay, game sunod. Sabi ni Girls Cutie 2399, mas mahirap maging pangit na kagaya mo. Kung ganyan mukha ko, lang ako. Grabe naman yung boss. Di ba? Ako nagsasabi sa'yo, huwag ka susuko sa buhay, par. Di ba? Huwag ka susuko sa buhay. Grabe ka naman. Ayaw mo maging kamukha ko? Pag ikaw naging kamukha ko, ka na lang. Grabe ka naman. Sige, babangkaan ko ng pusoy, laslamay. Hindi ganun. Baka kaya mo yan. Ako nga, kinakaya ko eh. Di ba? Ikaw pa kaya. Sure ako, di kita kamukha. Eh di guwapings ka. Uy, nang ina, guwapings? Guwapings? Diba? Okay, game sunod. Sabi ni Gerald de la Cuesta, hindi naman mahirap sa YouTube. Hindi lang interesado sa content mo yung mga tao. Try something new. Alam nyo nung umpisa, nung nag-umpisa tayo, it's all about gusto ko nung silver play button, golden play button, subscribers, sa madaling sabi. Pero nung habang ginagawa natin ang ginagawa tong daily upload na to, nag-shift eh. Nag-shift yung intention. Nung nakita ko na may mga nagchat-chat sa akin na dahil dun sa pinaggagawa ko, namumove daw sila. May mga nakukuha silang take away dun sa mga sabi ko. Naging purpose na siya eh. Parang purpose driven ako bakit natin napagtatagumpayan tong daily na. Di, may nag-aabang sa akin na 1K views na nanonood, nakasubaybay sa akin, nag-aabang nung yung gems na ibibitaw natin ngayong araw. Diba? Tsaka, may mga tao na sinimulan nila yung pinaggagawa nila dahil nakita nila na posible pala. Kasi tamo, pang 60 na video na natin. Consistent, walang palya, araw-araw. So, sa madaling sabi, posible pala na pili ka ng isang bagay, tapos gagawin mo siya ng consistent. Diba? Nang ambition lang meron. Kasi wala pa namang perang kapalit to eh. Itong ginagawa na to. Wala pa talagang ginagawa natin to out of apoy lang. Apoy sa sarili. Diba? Hindi ako magpapalit ng content. Hindi. Ito at ito. Kasi may mga tao akong namumove. Diba? Finally. Diba kasi 3 years ago, habang ginagawa ko sa Facebook, nagtitrip lang ako dun. Diba ngayon, finally, nag-step up tayo. YouTube, long form, naging seryoso. May mga tao doon na namumove, kumukontak sa akin. May namit ako sa Angat. Talaga, hinabol niya ako, nakamotor siya. Yo, boss, kaya ako humahasil gumagrind dahil sa ginagawa mo. Kinalabutan ako nun. Kaya nung una, medyo na-intimidate ako sa numbers eh. Hindi naman na-intimidate, parang, ano ba tawag doon? Ako conscious na ewan. Ano na? 1K views lang. Yung 1K views na yun, hindi nga kasya dito sa sala ko eh. Imagine, kakwentuhan ko sila. Diba? Naging na siya, it's all about showing na pwede kang rumatrat, pwede kang maging consistent sa isang bagay sa pamamagitan lang ng utak mo. Diba? Wala pa siyang kapalit eh. Wala pa tong kapalit na pera. Diba? Kasi kailangan natin ng pera, pero nagtutuloy-tuloy tayo dito nung wala pang kapalit na pera. Nagtuloy-tuloy na lang siya para lang ipakita sa inyo na posible na ang isang lalaking young adult na tolo-tolongges pwede kang maging consistent sa isang bagay para sa pansarili mong growth. Di ba? It's all about the intention na makapag-move pa ng ibang late mong classes na pangit yan na posible. Posible. Di ba? Okay, game sunod. Sabi ni Kulapong 7042, Diyos ko naman ato. Hindi ko maisip na ganyan kakabaduy. Pang squatter eh. San banda maganda dyan? Tinutukoy niya yung mga paninda ko. Pang squatter daw. Baduy daw. Diba? Wala tayong magagawa kung ang preferred mong brand yung mga gusto mo't nakasanayan. Kung hindi mo trip yung brand namin, so be it. Diba? Hindi mo trip yung brand namin,
so be it. Kung hindi mo trip yung mga brand na, yung mga nilalabas namin, so be it. Never naging pilitan. Uy. Alright? Never naging pilitan. Never naging pilitan. Tsaka, ito sinasabi ko. Laging may nagko-comment sa mga reels nung paninda natin. Tangina, ang mahal. Ibibili ko na lang ng pagkain yan. Totoo naman eh. Ibili mo na. Totoo naman na medyo pricey talaga. Hindi daw pang masa. Hindi naman tinapa yung tinda namin eh. May costing yan. Diba ngayon? Ibibili mo na lang ng pagkain. Totoo, kung ang kailangan mo pagkain, ibili mo ng pagkain. Diba? Yung pera mo, pinagtrabawan mo, ikaw talaga magdidesisyon anong gagawin mo sa pera mo. Hindi ka naman namin pinipilit bumili. Di ba? Para mag-comment ka pa ng ganito, ay, bibili ko lang ng ano yan. Ibili mo. Totoo naman. Mas worth it pa pag ito yung binili. Sige, go. Pera mo yan eh. Ikaw magdidesisyon dyan. Pinagpaguran mo yan. Di ba? Gastusin mo yan kung saan mo gusto. Ba? Ganun lang kasimple. Okay, game. Sunod. Sabi ni Kel Trabalyo 2058. Muntik nang umabot sa New Era Cup pa. Yung tinutukoy niya yung sombrero namin. Yung sombrero natin, yung presyo muntik na daw umabot sa New Era. Naiko-compare sa New Era kasi siguro baka sa quality palag-palag na. Pero dahil bilang isang Pinoy, ang gusto pag local, mumurahin. Pag foreign imported, okay lang bayaran ng mahal. Pero quality-wise, sa mga nakabili dyan, diba? Quality-wise. Tsaka ito pa. Sa sombrero, parang nakailang mga nakailang libo na ako niyan. Siguro, more or less, 3K pieces. Di ba? Sa tingin ko, hindi naman siya mabibili. Hindi naman siya bibili ng bibilin kung sablay talaga yung quality. Diba? Pero nakaka-encounter ako, minsan may nabili sila, reject. Money back guarantee yun. Kasi sa production na yun eh. Hindi ko naman na-check yung lahat, isa-isa. Di ba? Pero yung mga bumibili, at bumibili pa ulit-ulit. Kasi siguro, hindi ko masabi, quality-wise siguro palag na. It just happen na Pinoy yung may-ari, kaya local lang yun eh. That 350 lang yan. Anyway, pera mo yan, pinagtrabahuan mo yan, ikaw mag-decision sa pera mo. Pero kung gugustuhin mo na mag-adjust kami ng presyo para lang hindi ma-offend yung feelings mo, no! Sino ka ba? Okay, game sunod. Sabi ni Sharpen7757, jowa mo nagiging kahawig mo na. Padugyutan kayo. Kami dugyot? I'll hold piece of yours. Don't think I would just forget about it. Dugyot yung ganyan? Kung yung ganyan dugyot sa'yo, baka siguro nasa circle ka ni Heart Evangelista. Kasi kung si Heart Evangelista ay nagsabi sa amin yan, okay, mga anak ni Small Laudi, okay lang eh. Anyway, tangin, mata mo yan eh. Iwan ko sa'yo, bahala ka sa buhay mo. Okay, game sunod. Sabi ni Phil Lines G5D. Wala na! Bagsak ka na! Malabo ka nang makabalik. Makabalik saan? Makabalik saan? Kasi as far as I know, meron tayong method na in-step upan natin. So kung iniisip mong babalik pa tayo dun sa ganong galawan, hindi na talaga. Kasi nga tayo lumabas nga tayo ng kahon, lumabas tayo ng comfort zone. Andito tayo sa lugar na hindi natin sigurado, hindi natin kabisado yung galaw. 'Di ba? Nag-step up nga tayo eh. Kaya hindi na talaga tayo babalik doon. Alright, ganun lang siya kasimple. Kasi nga, comfort zone ay lugar ng, nabasa ko lang din na quotes yun eh. Parang lugar daw yun ng hindi pag-unlad. Totoo naman, based on experience for the past 3 years, andun tayo sa comfort zone natin. By creating gantong content sa Facebook, pera tayo, pero andun na yung pera, andun na yung fame, pero parang kulang. Diba? Parang ganun. Kasi nga, wala na palang naging growth. Alright? Kaya andito tayo sa YouTube ngayon. Kaya kung inisip ko kung babalik pa, hindi na mag-upload sa Facebook. Mag-upload pa rin.
Pero dito tayo nakafocus ngayon eh. Kumbaga 2025, nag-shift tayo ng plan A natin. At once naglagay tayo ng plan A, kung ano yung plan A natin, focus tayo doon. Walang plan B, plan C, plan D, walang ganun. Focus lang tayo dito sa plan A kasi lahat ng mga ibang plans na yan, distraction yan doon sa plan A. Diba? Tuloy natin, okay, game sunod. Sabi ni Paring Dogs, Ato, bakit hindi ka na naglalaro ng online sugal? Any tips kung bakit? Baka sa'yo manggaling yung dahilan para di na ako maglaro noon. Thank you sa sagot in advance. Alam niyo yung sugal, ano yan eh, actually part siya eh. Part siya ng hierarchy ng pagpapapera. Una, syempre yung primary source. Pangalawa, yung traditional business. Pangatlo, yung sugal. Andyan yung sugal, gambling, andyan yung trading. Nasa pangatlo, ito yung pangapat. Parang passive yan eh. Passive. Yung panglima, hindi ko alam. Leveraging time something. Basta parang ganun. Search nyo na lang yung 5 hierarchy ng pagpapapera. So, kung nalululong ka sa sugal ngayon, check mo muna ganito. May tropa ako, nagte-trade siya. Sabi ko, gusto ko matutunan niya. Sabi niya, parang okay ka na ba dun sa primary mo at sa secondary mo? Kasi kung hindi pa para sa ito si trading at si gambling. Kasi yung mga pwedeng mawala dito, yun lang dapat yung mga afford mong mawala. Di ba? Yung okay lang sa'yo matalo yun. Kasi nga, sugal eh, risk. Check mo. Paano ka titigil? Check mo yung primary source mo. May primary source ka ba? Pwedeng employment yan or kung ano man. Pangalawa, may business ka na ba? Traditional. Kasi kung wala pa, kung ang nangyayari sa'yo, primary source, tas gambling agad, ayun o, fucked up ang buhay. Di ba? Ganon yun. Actually, walang pwedeng makapagpatigil sa'yo eh. Kasi unang-una kamay mo yan, cellphone mo yan, utak mo yan, pera mo yan. Hindi ako ang para umawat sa'yo kung anong gusto mong gawin sa pera mo. Di ba? Check mo na lang ito. Sinasabi ko lang, check mo na lang ano yung mas okay sa'yo, ano yung mas better sa'yo. Pag talo ka ng talo dyan, hindi better sa'yo, edi tigil mo. Ganun lang kasimple, pre. Parang ano lang yan, lulungkot ako. Huwag ka malungkot. Ganun lang yun, kontrolado mo sarili mo, pre. Dapat kontrolado mo sarili mo. Di ba? At dito na natatapos ang unang kabanata ng ating, ano yung title ko? Aklat sa panimulang pagbasa. Diba? Sa ika-100 video natin, ika-100 upload natin sa YouTube, magkakaroon ulit tayo ng ganito. Episode 2 yun, syempre. Alright? Pero comment down below kung gusto nyo ng ganito. Pwede natin itong ipasok sa schedule. Diba? Yung gantong content. Diba? Like, comment, and subscribe! Alright? Like, comment, subscribe sa mga napadaan pa lang. Kung nagustuhan mo yung trip ko dito sa YouTube, nag-subscribe ka, maraming salamat. Double saludo ka. Diba? Sa mga napadaan naman, di mo trip yung ginagawa ko, pero umabot ka dito sa dulo, maraming salamat kasi umabot ka sa dulo. Tapos kung di mo trip mag-subscribe, okay lang din naman. Diba? Tapos doon sa initial 1K na parang pa 2K na. Lumalaki na tayo dito sa YouTube bar. Alright, pala kayong pala dito sa ngalan ng Study First. Wala pa sa isipan ko yan, astig to ang parents ko. Abangan nyo kami mga lehitimong classes na pangit dito sa YouTube.